Ating pagpapatrol, mas pinalawak pa. Dahil ang mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo ng mabilisan. Ang ating express na pagpapatrol online, mapapanood na rin sa Free TV. Hatid sa inyo ni Jeff Canoy. Nagpatupad na ng sapilitang paglilikas at Denise Tinsay. Inalis sa pwesto ang para sa mas malawak at express na paglilingkod sa mga Pilipino. Nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya. Mga impormasyong mahalaga, no more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Hindi lang digital, malapit na rin mapanood sa inyong mga telebisyon simula July 1, 5:30 p.m. Nagtiwala ako sa'yo! Tawag lang ako! Lamang kaluluwa! Ito ang legal dramang kaya kang ipaglaban. Wala kayo sa kulungan! Yung magiging boses. Kapag nasa kanwiran, ipaglaban. Linggo, 4 p.m. Sa ulo ng mga nagpapagang balita, mga taga-Mindoro na ilang araw na stranded sa Batangas Port dahil sa kakulangan ng travel requirement, nakalarga na. Ilang uuwi ng Bicol, hinarang sa provincial boundary ng Quezon at Camarines Sur dahil walang certificate of acceptance mula sa LGU na uuwi ang lugar. Pero sabi ng DILG, hindi na kailangang kumuha ng mga locally stranded individuals ng naturang dokumento. Barangay Kabilang Baybay sa Carmona, Cavite, isinailalim sa total lockdown matapos na magpositibo sa rapid diagnostic test ang 7 tao doon. Idinagdag na protocol sa biyahe ng shipping lines at Coast Guard sa Batangas Port, sinita ng Philippine Ports Authority. At frontliners sa Lipa City makatatanggap ng hazard pay. ABS-CBN News Center, Batangas. Ito ang TV Patrol Southern Tagalog. Magandang hapon, Southern Tagalog. Ako si Jonathan Maestrado. Hinarang ng Incident Management Team ng Camarines Sur ang ilang locally stranded individuals sa Tagkawayan, Quezon del Gallego, Camarines Sur boundary dahil walang naipakitang Certificate of Acceptance mula sa mga LGU na uuwian nila. Pero una nang sinabi ng DILG na hindi na kailangan ng ganitong dokumento ng mga LSI. Narito ang report. Kahit may ipinakitang mga dokumento ang 16 na sakay ng truck na ito mula Batangas City, hinarang pa rin sila ng Incident Management Team ng Camarines Sur sa